Hello mga ka-health! Welcome back to our channel. Kung gusto mong manatiling healthy at mapanatili ang malalakas na buto, mag-tune in ka lang sa video na ito. Today, pag-uusapan natin ang top 10 na pagkain na mataas sa calcium. Alam nyo ba na hindi lang gatas ang source ng calcium? Marami pang ibang pagkain ang masarap at masustansya. Ready na ba kayo? Let's dive in! Una, pag-usapan muna natin ang kahalagahan ng calcium sa katawan. Ang calcium ay isang mahalagang mineral na kinakailangan ng katawan para sa iba't ibang proseso. Narito ang ilan sa mga pangunahing dahilan kung bakit napakahalaga ng calcium. Una, kalakasan ng buto at ngipin. Ang calcium ang pangunahing sangkap sa pagbuo at pagpapanatili ng matibay na buto at ngipin. 99% ng calcium sa katawan ay nakaimbak sa buto at ngipin. Ito ang nagbibigay ng kanilang estruktura at tibay. Ang kakulangan nito ay maaaring magdulot ng osteoporosis o pagiging marupok ng buto at dental problems tulad ng pagkalagas ng ngipin. Pangalawa, pagpapanatili ng malusog na puso. Ang calcium ay tumutulong sa tamang pagtibok ng puso. Tumutulong ito sa regulasyon ng kontraksyon ng mga kalamnan, kabilang ang cardiac muscles na responsable sa pagtibok ng puso. Ang kakulangan nito ay maaaring magdulot ng irregular na tibok ng puso o arrhythmia at iba pang problema sa cardiovascular system. Pangatlo, paggalaw ng kalamnan. Mahalaga ang calcium sa proseso ng pag-urong at pag-relax ng mga kalamnan. Tumutulong ito sa pagpapadala ng tamang signal mula sa utak patungo sa kalamnan para gumalaw ang mga ito ng maayos. Ang kakulangan nito ay pwedeng makaranas ng muscle cramps, spasms o pananakit ng kalamnan. Pang-apat, pagpapadaloy ng impulso sa nerve. Tumutulong ang calcium sa maayos na pagpapadala ng nerve signals. Ang calcium ay may papel sa communication system ng mga nerve cells na mahalaga para sa paggalaw, pakiramdam at iba pang body functions. Ang kakulangan nito ay maaaring magdulot ng neurological symptoms tulad ng pamamanhid at tingling sensation sa kamay at paa. Panglima, pagpapanatili ng balancing blood pressure. Ang calcium ay tumutulong sa regulasyon ng blood pressure. Ayon sa mga pag-aaral, ang sapat na calcium intake ay konektado sa mababang panganib ng hypertension. Ang kakulangan nito ay maaaring magresulta sa mas mataas na tsansa ng high blood pressure. Pang-anim, blood clotting. Ang calcium ay mahalaga para sa tamang pamumuo ng dugo kapag nasugatan. Tumutulong ang calcium sa activation ng mga clotting factors upang mapigilan ang labis na pagdurugo. Maaring magresulta ang kakulangan nito sa mas matagal na paghilom ng sugat o abnormal na pagdurugo. Pang-pito, pagsipsip ng iba pang mineral. Tinutulungan ng calcium ang pagsipsip ng iba pang mahalagang nutrients tulad ng vitamin D at magnesium. Ang maayos na interaksyon ng mga mineral na ito ay mahalaga sa pangkahalatang kalusugan. Pangwalo, proteksyon laban sa cancer at sakit sa buto. Maaring magbigay ng proteksyon laban sa colorectal cancer o osteoporosis. Ang calcium ay may posibleng epekto sa pagpapababa ng panganib ng ilang uri ng cancer ayon sa mga pag-aaral. At iyan mga ka-health ang mga benepisyo ng calcium sa katawan.
Sa wakas, pumunta naman tayo sa mga pagkain na mayaman sa calcium. Una, gatas at mga dairy products. Siyempre, unahin na natin ang pinakapopular na source ng calcium, ang gatas. Ang isang tasa ng gatas ay may humigit kumulang 300 mg ng calcium. Kung hindi ka mahilig sa gatas, pwedeng-pwede rin ang keso at yogurt. Ang Greek yogurt, lalo na, ay hindi lang mataas sa calcium. Puno rin ito ng protein. Kaya perfect ito for snacks or breakfast. Pangalawa, mga leafy greens. Next up, ang mga leafy greens tulad ng kale, spinach at bok choy. Bukod sa calcium, mayaman din ang mga ito sa fiber at iba pang vitamins tulad ng vitamin K. Ang isang tasa ng cooked kale ay may halos 100 mg ng calcium. Paano ito kainin? Gawin itong salad, ihalo sa soup, o gawing green smoothie. Pangatlo, sardinas at iba pang maliliit na isda. Ito ang classic Filipino food na budget-friendly pa. Ang sardinas ay hindi lang madaling ihanda. Ito rin ay mataas sa calcium dahil kinakain ang buto nito. Ang 3-ounce serving ng sardinas ay may halos 325 mg ng calcium. Ang tip ko, gawing sardines pasta o gamitin bilang palaman sa tinapay. Pang-apat, mga nuts at seeds. Pang-apat sa ating listahan ay ang nuts at seeds, tulad ng almonds at chia seeds. Ang almonds, halimbawa, ay may 75 mg ng calcium sa bawat 1 ounce. Samantala, ang chia seeds ay nagiging jelly-like kapag hinaluan ng tubig at ito ay mataas sa calcium, omega-3 fatty acids at fiber. Perfect ito bilang topping sa oatmeal o dessert. Panglima, tofu at mga produktong soy. Ang tofu ay hindi lang masarap at versatile, ito rin ay puno ng calcium. Siguraduhin lang na pipiliin ang calcium set tofu dahil ito ang mas mataas sa calcium. Ang isang half-cup serving ay maaaring maglaman ng higit 200 mg ng calcium. Pwede itong gawing stir-fry, soup, o kahit dessert tulad ng taho. Pang-anim, broccoli. Ang broccoli, bukod sa pagiging anti-cancer veggie, ay mayaman din sa calcium. Ang isang tasa ng cooked broccoli ay may 180 mg ng calcium. Napakasarap nito kung sa steam with a bit of butter and garlic. Pwede rin itong gawing side dish sa grilled chicken o isda. Pang-pito, gata ng niyog. Proud Pinoy ingredient naman ang sunod, gata ng niyog. Bukod sa pagiging pampalasa sa mga lutuing Pinoy, ang gata ay mayaman din sa calcium. Gamitin ito sa paggawa ng ginataang gulay, laing o desserts tulad ng maha blanca. Pangwalo, orange at iba pang citrus fruits. Hindi lang vitamin C ang makukuha mo sa mga oranges. Ang isang medium-sized orange ay may 60 mg ng calcium. Bukod dito, pwede kang uminom ng calcium-fortified orange juice para mas mataas ang makuhang calcium. Pang-siyam, white beans at iba pang legumes. White beans at iba pang legumes tulad ng lentils ay hindi lang mataas sa calcium, mayaman din ito sa fiber. Ang isang tasa ng white beans ay may 160 mg ng calcium. Pwede itong idagdag sa soup, salad o gawin ding bean spread. Pang-sampu, itlog ng pugo. Huling-huli sa ating listahan pero hindi papahuli sa sustansya,
ang itlog ng pugo. Bukod sa calcium, mataas din ito sa protein at iron. Pwedeng gawing topping sa salad o kainin bilang snack. Mura na, masustansya pa. At ayan na ang ating top 10 na pagkain na mataas sa calcium. Tandaan, mahalagang bahagi ng ating kalusugan ang calcium para mapanatili ang malalakas na buto at ngipin. Sana ay marami kayong natutunan sa video na ito. Kung nagustuhan ninyo, don't forget to like, share, and subscribe. Mag-comment din kung anong paborito ninyong pagkain mula sa listahan. Kita-kits ulit sa susunod na video. Stay healthy and stay happy mga ka-health. Paalam!